sa kanila yun. Ngunit kapag nahaluan ng panganib ang masayang paglalaro, natitikom ang kanilang bibig. Natututong magkubli ng lihim. Isa na namang kwento na pupukaw sa natatakot at nagkukubli sa inyong pagkatao. Ang ating tutunghayan, pamamagatan natin ito. Nasaan si Totoy? Sa isa na naman, gabi ng lagi! Wala ho ba sa inyo si Dodoy? Wala pa, Teacher Lilian. Baka ako may inutos ka kaya't naiwan pa siya rito sa school. Ay, wala ho. Katatapos lang ng periodical test kaya maaga ko silang pinauwi. Hindi ba sinabi sa inyo ni Dodoy na periodical test this week kaya maaga ang uwian nila? Hindi. Siguro nasabi niya pero abala kasi ako sa paglalaban, hindi ko napansin. Ay, baka nakipaglaro lang kaya hindi mo na umuwi. Siguro nga po, Teacher Lilian. Pero uuwi rin yun. Pero hayaan niyo po, bukas pagpasok niya, pagsasabihan ko na kapag oras ng uwian, dumiretso muna sa bahay para ho hindi kayo nag-aalala. Salamat po, Teacher Lilian. Sige po, hindi na kita aabalahin. At magtuturo ko pa sa panghapon na klase. Okay lang po, Nanay Kuring. Huwag ho kayo mag-alala. Natitiyak ko, pauwi na ngayon sa inyo si Dodoy. O, Matet, bakit parang takot na takot ka? Po, Kapitan Ruding, wala po. Ang ibig ko pong sabihin, opo. Ano ba nangyayari sa'yo? Kasi po, naglaro pa kami. Oh. Ako po pala. Ha? Baka hinahanap na po ako ni nanay. Tiyak po, mapapalo po ko. Siguro nga. Kanina pa yata ang uwian nyo sa school eh. Opo. O sige, umuwi ka na. Akala ko may nangyaring kung ano na eh. Kasi naman namumutla ka. Hindi po, wala po. Sige po, uwi na po ako. O, tingnan mo. Malamig na pagkain mo. Kung saan ka pa pumupunta sa halip na umuwi ka agad galing sa school. Kakain na po ako, nanay. O, sige na, kumain ka na. At ayoko may matatapong mumo sa sahig, ha? Hugasan mo rin yung pinagkainan mo. Opo. Tama yan, Celia. Pabayaan mo kumain ng tahimik ang bata. Alis na ako. At may derby ngayon sa sabungan. O, ikaw naman, puro sabong. Puro padabong. Ano? Wala na akong makausap na matino dito sa bahay na ito, ha? Bago umpisahan, ha? Ay! Baka tayo naman ang mag-away. Alis na ako. Ansel? Ay, Nari ba si Celia? Celia, narito si Cory. Craig! Ano balita? Bakit ka napadaan? Sumadya talaga ako rito. Hinahanap ko si Dudoy. Teka, hindi ba laging magkasama mga anak natin? Matet! Nasaan si Dodoy? Hindi ko po alam. Bakit hindi mo alam? Halika nga rito. Nay? Yan si Manong Kuring mo. Hinahanap si Dodoy. Nasaan nga ba yung kaklase mo? Hindi ko po alam. Pero lagi kayong sabay umuwi, hindi ba? Opo, pero umiwalay po siya sa akin eh. May bibilin daw po siya. Tapos nakipaglaro na po ako sa mga bata dun sa plaza.
Kaya ngayon lang po ako nakauwi. Hindi ko na po alam kung saan po pumunta si Dodoy. Oh, bakit ba namumutla ka? Masama po kasi yung pakiramdam ko. Pupunta po muna ako ng banyo. Matet, teka muna. Celia, hayaan mo na. Hindi kasi maganda ang kutob ko. Ngayon lang hindi mo sa tamang oras si Dodoy. Masyado nang matagal mula nung mag-uwian sila. At hanggang ngayon, wala pa siya sa bahay. Celia, kinakabahan ako. Baka may nangyaring masama sa anak ko. Tuloy, bukas yan. Kagawad, ikaw ba yan? Kapitan Ruding, magandang gabi po. Hihingi sana po ako ng tulong. Oh, Kuring, ano ang problema? O sige, maupo ka. Salamat po. Si Dodoy ko, Oh, hindi pa po umuwi. ha? Pero kaninang 2:00 pa ho ng tanghali, pinauwi na ni Teacher Lilian. Nag-aalala na po ako Kapitan. Gabi na po kasi. At hindi ugali ng anak ko na maglakwat siya ng malayo at matagal. Kabisado ko po si Dodoy. Lagi pong gutom yon. Kaya't mula school, umuwi muna po yun. Kakain, tutulong po sa paglalaba ko, tsaka makikipaglaro kung saan. At makipaglaro man, umuwi rin po agad. Kasi nga po, palaging nagugutom. Hindi po ugali ni Dodoy na umalis ng walang paalam. Hindi mo ba napapagalitan ng bata? Sanay naman siya na palagi ako nagagalit. Hinanap mo na ba sa bahay nung mga lagi niyang pinupuntahan? Pinagtanong ko na po. Hanggang kina Celia, nakarating na po ako. Kasi si Matet ang lagi niyang kasabay umuwi mula school. Pero hindi alam ni Matet kung saan nagpunta si Dodoy ko. Oh, sige. Sasamahan kita. Magtatanong-tanong tayo. Huwag ka na umiyak. Dali lang siguro sa paligid ng anak mo. Kapitan, natatakot po ako. Baka may masamang nangyari kay Dodoy. Wag! Wag! Dodoy, kapit! Kumapit ka! Napanaginipan ko si Dodoy. Anong gagawin ko? Natatakot ako, Dodoy. Hindi ko kayang sabihin sa kanila. Children! Quiet! Tapos na ba kayong kumopya ng assignment? Apo, teacher. Okay, sige. Iligpit nyo na yung gamit nyo. Maya-maya, uuwi na kayo. Matet? Halika dito. Lumapit ka. Po, Teacher Lilian. Saan kayo nagpunta kahapon ni Dodoy? Bakit absent siya ngayon? Bakit bigla kang umiyak? Nagtatanong lang naman ako. Napagalitan ba siya ni Aling Kuring? Ano nangyari? Matet? Bakit ka umiiyak? Hindi pa rin umuwi si Dodoy? Oo, Celia. Sinamahan ako kagabi ni Kapitan Ruding. Nagtanong-tanong kami hanggang sa kabila ng barangay. Baka may nakakita kay Dodoy ko. Pero wala. Wala nakakita sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nakabagin langit. Usa pa naman ngayon ang dinudukot ang mga bata. Huwag mo sabihin yan. Ikamamatay ko. Kung may mangyayaring masama kay Dodoy, pakiusap. Tanungin mo ulit si Matet. Baka naman may alam siya.
At natatakot lang magtapat. Sige na, Celia. Talungin mo si Matet. Celia, nakikiusap ako. Tanungin mo ulit si Matet. Baka may alam siya. Baka sumama kung kanino si Dodoy. Ituro lang niya kung saan nagpunta. Hindi ko sasabing galing. Galing sa kanya impormasyon. Para mo ng awa, Celia. Koring, hindi mo na kailangang makiusap sa akin ng ganyan. Isa rin akong ina. Naiintindihan ko pag-alala mo. Hindi ko na talaga alam kung saan nahanapan si Dodoy ko. Oh, halala. Sige na, maupo ka muna, ha? Pupunta ako sa kwarto si Matet. Ako na lang magtatanong. Baka mamaya matakot siya kung dalawa tayo mag-uusisa. Sige, Celia. Pasensya ka na, ha? Sobra na ako nag-aalala kay Dodoy. Matet? Anak? Narito si Manang Kuring mo. Anak, hindi para umuwi si Dodoy hanggang ngayon. Ano ba talaga nangyari? Nay, Oh, bakit parang nanginginig ka? Ay, Diyos ko! Inaapoy ka ng lagnat! si Dodoy. Oh, bakit? Ano si Dodoy? Si Dodoy. Matet, ano ba nangyayari sa'yo? Hinahanap mo ba si Dodoy? Hindi pa nga siya umuwi, anak. Umiiyak na rin si Manang Kuring mo. Nag-aalala tungkol kay Dodoy. Pero inaapoy ka ng lagnat, Tatet. Oh, ang mabuti pa. Dali na kita sa center. Kung papayag po kayo, Mrs., ipa-laboratory test na agad natin ang ihi at dugo ng bata. Ha? Bakit ho, Doc? Para masiguro po natin kung anong impeksyon ang nagdudulot ng kanyang lagnat. Alam nyo kasi, Mrs., ang lagnat ay sintomas lamang ng sakit. Upang maagapan natin ang dahilan, ipa-laboratory test natin agad ang ihi at dugo niya. Sige po, Doktor. Kayo po bahala. Basta ho ang mahalaga, malaman ho natin kung bakit mataas ang lagnat ni Matet. Ma, bakit hindi mo agad sinabi sa akin nawawala si Dodoy? Ayoko mag-alala kayo, tatay. Ayaw mong mag-alala ko. Opo. Pero natural na mag-alala ko. Lolo niya ako. Alam ko po. Ma, Alam ko naman po yun. Pala. Kaya nga narito ako at humingi ng tulong mo. Naku naman, Kuring. Kahapon pa nawawala si Dodoy. Ngayon mo lang sinabi sa akin. Pasensya na po. Inuna ko ang paghahanap sa apo mo bago ako tumakbo dito. Pero ngayon narito na po ako. Makiusap po. Gawin mo ang kaya mong gawin para makita natin siya. Para maharap natin si Dodoy ko. Ano? Mapukutan. Gagawin kong makakaya ko. At sana, ipagdasal mo na makita ko siya sa gagawin kong pagtatawad. Dodoy, wag. Matet? Anak? Ay, ilalagnat pa rin ang anak ko. Matet, hinahanap na ni Manang Kuring mo si Dodoy. Wag, Dodoy. Matet, anak! Ano ba nangyayari sa'yo? Diyos ko, bakit ka ba nagkakagalito? Matet! Tingnan mo ako! Di naman ako maglalambitin! Wag, Dodoy. Delikado na dyan. Baka mabali ang sanga. Hindi! Matibay ito! Oh! Uugoy ba nga ako eh, oh? Dodoy, wag! Tama na! Matet? Matet! Ikaw ba yung sumigaw? Nakatulog ako sa pagbabantay sa'yo. Anak,
Bakit? Bakit nakatulala ka? Ha? Anak! Pinigilan ko siya! Pinigilan ko siya! Sino? Anak, wala ka ng lagnat? Pero parang takot na takot ka pa rin. Nanay, kapag may sinabi ako sa inyo, pwede mo po ipangako. Hindi niyo sasabihin kahit kanino. Ano ba kasi yun? Mangako po muna kayo. Sabihin mo muna kung ano yun. Hindi po pwede. Hindi ko po kayang sabihin. Natatakot po ako. Natatakot ako, Nay. Itay, ano na po? Nakita mo na ba kung nasaan si Dodoy? Tay, Kuling, nahihirapan ako. May lambong na nakatakip. Hindi ko maintindihan ito. paanong lambong? Hindi ba lahat ay maaari mo makita sa pagtatawas? Sakit, problema, o kung sino ang kumukulam sa isang tao. Yun, pwede kong makita. Pero ang taong nawawala, mahirap hanapin. Pero itay, albularyo ka. Bo- Nasisiguro ko may paraan kang magagawa. Yun nga ang problema ko rin. May lambong. May tumatakip para makita kong kinaroroonan ng aking apo. Ang mabuti pa ko rin, magpaskil tayo ng mga larawan ni Dodoy. Saan po, Kapitan? Kahit saan. Magpa-imprenta ka ng maraming larawan ni Dodoy. Tapos, ilagay mo doon ang contact person. Opo. Pati kung paano makakausap kung may makakita kay Dodoy. Sige po, Kapitan. Pero 2 araw na po akong hindi nakakapaglabada. Dahil nga po, hinahanap ko si Dodoy. Wala po akong kapera-pera, Kapitan. Sige, tutulungan na rin kita. Halika, bumalik na tayo sa barangay hall. Oh. Tingnan natin kung paano ka namin matutulungan sa pag-iimprenta ng mga larawan ni Dodoy. Base po sa resulta ng lab test, Mrs., wala pong impeksyon o sakit ang anak niyo. Pero bakit ho siya nilagnat? Maaari pong psychosomatic o dahil sa labis na pag-iisip ng kung anong bagay. Ito po ang nagdudulot sa kanya ng masamang pakiramdam, kaya nilalagnat siya ng mataas. Psychosomatic? Anong sakit ho yun? Mrs., hindi po yun sakit. Ibig sabihin ng salitang yun ay... Ang anak ko. Si Matet, nagising na siya, Dok. Sandali ho. Puntahan natin ang anak ko. Tutoy! Matet! Matet! Bakit? Tutoy! Nagpakita na naman siya sa akin sa panaginip. Wala na po siyang lagnat. Pero masyado po siyang pinahihirapan ng mga iniisip niya. Mas mabuti po siguro na huwag niyo muna siyang papasukin sa school. Matet, anak? Ano ba talaga nangyayari sa'yo? At bakit palagi mo napapanaginipan si Dodoy? Magtapat ka sa akin, anak. Alam mo ba kung nasaan ang kaibigan mo? Alam mo ba kung nasaan si Dodoy? Hindi ko maunawa ng hiwagang ito ko rin. Wala akong makitang sandales kung nasaan si Dodoy. Mabaging langit. Oo. Bakit ganito, Tay? Bakit lahat ng paraan sa ating paghahanap parang dead end? Walang patutunguhan. Anak, humingi na tayo ng tulong sa mga pulis. Magsumbong man tayo. Nakakasiguro ba tayong hahanapin nila si Dodoy? Mabuti lang i-report natin ito. Pero Itay, Nag-report ka na sa barangay, hindi ba? opo. Oh.
At tinulungan na po ako ni Kapitan Ruding na mag-imprenta ng larawan para idikit sa mga poste at pader. Mga larawan po ni Dodoy. Kung ganoon, kailangan i-report na rin natin ito sa mga pulis. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang dapat kong gawin. Koreng! Kailangan magpakatatag ka. Hindi natin mahanap si Dodoy kung paghihinaan ka ng loob. Hindi ko ba talaga pwede makausap si Matet? Kuring, pinagpapahinga siya ng doktor. Hanggat maaari, pabayaan daw muna namin magpahinga ng maayos ang anak namin. Gusto ko lang siyang makausap, Ansel. Kahit sandali lang. Ano bang gusto mong itanong sa kanya? Yung totoo. Kung saan niya talaga iniwan si Dodoy. Kuring, iniisip mo bang nagsinungaling sa atin si Matet? Hindi, Ansel. Oh, hindi pala eh. Naisip ko lang. Baka sumama kung kanino si Dodoy. Nagsugal, nagka-recruise, nagbilyar. Ewan ko, hindi ko alam kung anong pwede kong isipin. Baka may sinumahan siyang hindi dapat. At natakot si Matet na magsumbong. Kaya namumutla siya nung araw na pumunta ako rito para hanapin si Dodoy. Bumalik ka na lang. Nakikiusap ako, Kuring. Bumalik ka na lang. Pero Ansel, si Matet ang huling kasama ni Dodoy nung araw na nawala ang anak ko. Si Teacher Lilian mismo may sabi. Sabay silang lumabas ng classroom. Pero sinagot na nga tayo ni Matet. Hindi niya alam. Naghiwalay sila bago makarating dito sa lugar natin. Hindi niya alam kung saan pumunta si Dodoy. Baka may iba siyang napansin sa kilos ng anak ko. Sige na, Ansel. Gusto ko lang magtanong kay Matet. Ngayon lang. Hindi na ako babalik para guluhin kayo. Ngayon lang, pakiusap. Teacher Lilian, hindi pa rin nahahanap si Dodoy. Ay, kaya pala absent na naman siya ngayon. Pinuntahan ko siya sa bahay nila pero walang tao. Wala doon si Aling Kuring. Pumunta sila sa radio station eh. Nagbabaka sakaling sa panawagan. May makarinig, may makahanap kay Dodoy. Ano na nga kaya nangyari sa batang yun? Iniisip ko nga rin eh. Baka ikaw naglayas dahil palaging binubungangaan ng nanay niya. O, wala namang sinusumbong sa akin si Dodoy. Masaya siya kapag nasa school. Lagi nga po nagpa-participate sa klase. Hindi natin alam ang nangyayari kapag sila na lang ng nanay niya sa bahay. Malay natin baka napapalo ang bata at sa school lamang masaya. Kapitan Ruding, siguro naman po hindi tama na ibunto natin ang sisi kay Aling Kuring. Nakikita naman natin, mahal na mahal niyang kanyang anak. Ang sa akin naman sa pantaha lamang. Minsan kasi ang lipunan, may sakit ito na sisihin ng biktima sa nangyari sa kanya. Halimbawa, rape victim. Kaya siya na-rape dahil mahilig magsuot ng mga damit na kita na yung kaluluwa o kaya yung biktima na hold up. Kaya na-hold up dahil dinidisplay ang alahas o gumagamit ng mamahaling cellphone sa kalsada. Ngayon, sinisisi niyo si Aling Kuring na dahilan ng pagkawala ng kanyang anak. Minsan, Kapitan, sana puso naman ang pairali natin, hindi yung panghuhusga. Nawawala si Dodoy, tumulong na lang tayo sa paghanap sa bata. At huwag na nating isisi kay Aling Kuring. Nasaan ka, Dodoy? Nasaan ka, anak? Magparamdam ka sa akin. Narito na tayo sa bahay niya, Kuring. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Bukas naman tayo pumunta sa ibang istasyon ng radyo. Paano ako magpapahinga, tatay? Paano ako matutulog?
Ngayong hindi ko alam kumain na ba ang anak ko? Kung may natitiran siyang bahay o may nagpapahirap sa kanya ng mga oras na ito. Paano ko napahamak na ang pananganak ko? Ulitin ko ang pagtatapos. Baka ngayon ay may makita na ako. Tatay. Sige na, Kuring. Kailangan mong magpahinga. Baka ikaw naman ang magkasakit kung pababayaan mong sarili mo. Mang Ansel, hindi po ako pwedeng umalis dito sa health center. Pero Doc, kailangan mong tingnan si Matet. Nangihina na siya. Dalhin niyo po rito ang bata. Titignan ko. Pero Mang Ansel, hindi po ako pwedeng sumama sa bahay niyo. May iba pa akong pasyente na dapat kong tignan dito sa center. Matutulungan ko lang po kayo kung dadalhin niyo rito ang anak niyo. No, hindi. Kuring, may nakita na ako sa pagtatawad ko. Kuring! Kuring! Tay! May Tay! Gising na po ako. Kaya, Anong sinabi mo, Tay? may nakita na ako. Maliwanag. Ano? Mama, Nasaan si Dodoy? Nakita mo si Dodoy? Nasaan? Nasaan ang apo mo? Nasaan siya? anak, kumapit ka sa akin. Bubuhatin kita. Dadaling kita sa center. Nanghihina ka eh. Hindi namin maintindihan ng nanay mo kung anong nangyayari sa'yo. Puro si Dodo yung tinatawag mo. Hindi namin maunawaan kung anong hiwaga itong nangyayari sa anak. Anak, kapit. Aray, dito. Ansel? Bubuhatin kita hanggang doon sa center, ha? Ansel! Oh! May nakita na si tatay sa pagtatawas Saka niya. na ho tayo mag-usap. Aling ko ring, dadaling ko sa center si Matet. Nanghihina ng anak ko eh. Si Matit ang huling kasama ni Dodoy. Naglalaro sila. Nakita ni tatay sa pagtatawas niya. Saka na natin siya kausapin. Kailangan madala ko siya sa center. Paranin mo kami. Ano ba, Kuring? Hayaan mong tanungin ko si Matit ng isang beses pa. Sumunod ka na lang sa amin. Pakiusap ko rin. Kailangan madala ko sa center ang anak ko. Wala po ako makitang diferensya ng anak niyo, Mang Ansel. Pero bakit siya nanghihina? Hindi siya makakain. Sinusuka niyang anumang kainin niya. Para mapanatag po kayo, palalagyan ko po siya ng swero para mapalitan ng liquid sa katawan niya. Pero maliban po doon, hindi ko po siya pwedeng gamutin. Wala pong sakit si Matet. Matet, para mo ng awa, Iha. Sabihin mo sa akin ang totoo. Saan mo iniwan si Dodoy? Saan kayo naghiwalay? Saang lugar? Anak, huwag kang matakot. Sabihin mong totoo kay Manang Puring. Sige na. Matet, hindi ako galit sa'yo. Ang kailangan ko lang ay ang katotohanan. Anak, sabihin mo sa amin ang nalalaman mo. Kung mahal mo ang kaibigan mo, tutulungan mo kami. Kung mahal mo si Dodoy, sasabihin mo sa amin kung nasaan siya. Pakiusap, Matet. Nakita ng lolo niyang albularyo na ikaw at si Dodoy magkasama naglalaro. Kitang-kita niya sa pagtatawas. Ikaw ang huling kasama ni Dodoy. Matet, pakiusap. Kuring, tama na yan. Natatakot ang bata sa paulit-ulit mong pagtatanong. Halika na, Kuring. Lumabas na muna tayo. Hayaan natin si Lolo Ading ang kumausap kay Matet. Sige na, tayo na. Sige po. Ansel, lalabas muna kami, ha? Sige, Celia. Matet, Anak,
Hindi kami nagagalit sa'yo. Si Manang Kuring mo, aburido na siya. Nag-aalala ng gusto kay Dodong. Ilang araw nang nawawalang kalaro mo. Tatay. Hindi magsisinungaling ang kakayahan ko. Naniniwala ako sa nakita ko sa pagtatawas. Totoo po. Kami ang huling magkasama. Kung ganun, nasaan si Dodoy? Hindi siya narinig sa akin. Matet, Kukunin niya ako. Ha? Isasama niya ako. Ano bang sinasabi mo? Hindi niya ako patatahimikin. Matet, may nangyari bang masama kay Dodoy? Hindi ko alam. Hindi ko po alam. Ako naman, Matit! Hindi pwede, Dodoy! Umuwi na tayo! Eka lang! Lalambitin din ako sa sanga ng puno! Wag na nga! Umuwi na tayo! Oo, di ka naniniwala na kaya ko, di ba? Hindi, syempre! Ikaw pa! May naloob mo! Kaya ko yata! Lalambitin ako sa dulo ng sanga! Wag na! Hindi! Kaya ko rin yung ginawa mo! Sige, panoorin mo ako, ha? Bahala ka na nga! Ang kulit mo! Hawakan mo tong bag ko! Ay! Teka, wag na nga kasi! Baka makabitiw ka eh! Oh, Dodoy! 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 Pakita na naman siya sa panaginip. Paano ko sasabihin sa kanila? Paano ko aaminin, Dodoy? Paano? Lolo Ading, bakit hindi niyo po ulitin ang pagtatawas? Baka ho may makita kayong ibang detalye tulad ng lugar kung saan sila naglaro. Oo nga po, Lolo Ading. Naglilihim sa atin si Matet. Takot ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Ansel, Yun din ang nakikita ko, Celia. Kung pipilitin pa natin siya magsalita, baka lalong matrauma ang anak natin. pero ano kaya nangyari? Bakit nagkaganon si Matet? Siguro, tama kayo. Mas mabuting ulitin ko ang pagtatawas. Kung ganyang ayaw magsalita ni Matet, mas mabuting humanap tayo ng ibang paraan. Mas mabuting sa dilim natin gawin upang makita ko ng mas malinaw ang pagtatawas na aking gagawin. Ano pong nakikita nyo? Wala pa. Wala pa. Maghintay tayo. Ilang patak pa ng kandila bago ako may makitang malinaw na mensahe. Sana ipakita riyan Hello, kung saan sila naglaro. Sana. May... Oh, Lolo, Eto. Nakikita ko silang muli. Si Dodoy at si Matet. Naglalaro. oh. Ayan. Saan? Masaya sila. Ibinigay ni Dodoy ang bag kay Matet. Sumampa siya sa... Saan, Lolo Ading? Ala, Anong nakita mo? Saan sumampa si Dodoy? Hindi pa rin makakapasok si Matet? oo, Teacher Lilian eh. Naging masasakitin siya mula nung mawala si Dodoy. Oh, ano na kaya ang nangyari kay Dodoy? Nasaan na nga kaya siya? Nag-aalala na rin kami kay Matet. Lagi siyang walang ganang kumain. Pwede ko hubang dalawin si Matet? Baka makatulong kung makita niyang may iba pang nag-aalala sa kanya.
kung hindi makakaabala sa'yo, Teacher Lilian. Ay, hindi ho, Aling Celia. Kahit marami kaming alaga na pupils, bawat isa sa kanila pinagmamalasakitan namin. Ayaw naming may pumapalya sa klase. At lalong hindi namin gusto na merong mapapahamak sa kanila. Nakita ni Lolo Ading sa pagtatawas na sumampas sa isang puno si Dodoy. Pero maraming puno sa paligid. At saka, anong ibig sabihin ng puno? Na-aksidente kaya si Dodoy? Nahulog? Kung nahulog lang yung bata, dapat humingi ng tulong si Matet. Dapat nadala na siya sa ospital. Pero saan puno? At bakit pagsampa niya sa puno, bigla siyang nawala? Ansel, hindi kaya kinuha siya ng naninirahan sa puno Ha? ng isang maligno? Kung naman, Celia, hindi totoo yung mga maligno. Oh, pero paano mo ipaliliwanag ang biglang pagkawala ni Dodoy? Di walang makapagsabi kung nakita siya o nakuusap. Mula nung nawala siya, wala na talaga nakakita pa sa kanya. Ang may papayo ko po mga Ansel, dalhin nyo na sa isang psychologist ang anak nyo. Bakit po, Dok? May gumugulo po sa isip niya na kailangang masabi niya. Kung hindi siya magtatapat sa kahit kanino sa inyo, baka sa isang psychologist, magtapat siya. Pero wala ho kaming pera para magbayad sa isang pribadong doktor. Sa pagsusuri ko po kasi kay Matet, wala siyang pisikal na sakit mga Ansel. Ang nagpapahina po sa kanya at patuloy na nagdudulot ng problema sa kanyang kalusugan, nasa isip niya. Nasa isip niya ang ugat ng lahat ng ito. Promise, Matet? Papasok ka na bukas? Opo, Teacher Lilian. Sama-sama nating ipagpe-pray sa klase na makauwi na si Dodoy, na mahanap na siya. Wala kang kasalanan. Huwag ka nang umiyak. Ano man ang nangyari, wala kang kasalanan. Nasisiguro ko, uuwi rin si Dodoy. Hindi niyo po kasi alam. Hindi niyo alam, Teacher Lilian. Bakit mo ako pinabayaan? Dudoy! Dudoy! Naninisig ang kanyang mga mata. Isasama kita! Huwag, Dudoy! Bitiwan mo ako! Pinabayaan mo ako! Wala kang kwentang kaibigan! Hindi! Huwag! Hindi totoo yan! Sinubukan kong sagipin ka! Sinungaling ka! Dudoy, maniwala ka! Sinubukan kong sagipin ka! Pero hindi ko kinaya! Pinabayaan mo ako! Kaya isasama na kita, Matet! Isasama na kita! Tama na, Dudoy! Maawa ka, bitiwan mo na ako! Isasama kita, Matet! Isasama kita! Matet? Matet, anak. Gising! Gising! Anak, ano ba laban ng ginipan mo? Si Dudoy! Galit siya sa akin! O sige na, anak, tana ha? Mahal na mahal mo ang kaibigan mo. Kaya ka siguro nagkakaganyan. Hindi ko po siya pinabayaan. Pinilit kong tulungan siya. Pero anak, ano ba talaga nangyari? Sige na, sabihin mo sa akin, anak. Hindi naman ako magagalit eh. Pangako yan. Hindi kami magagalit ang tatay mo.
Kuring! Lolo Ading! Alam na ho namin kung nasaan si Dodoy! Ala, totoo bang sinabi mo? Lolo, Saan naroon yung puno? Anong kinalaman ng puno na nakita ko? Lolo Ading, puntahan na lamang po natin. Ha? Celia? Celia? Totoo ba narinig ko? Alam na ninyo kung nasaan si Dodoy? Umami na sa amin si Matet, Kuring. Ha? Halika na, tayo na. Bakit umiiyak ka? Mahirap magpaliwanag. Pumunta sa barangay hall si Ansel. Humingi siya ng tulong. Teka. Nasaan ba si Dodoy? Bakit parang namimighati ka? Lolo Ading, ang punong nakita niyo sa pagtatawas, puno na nasa gilid ng ilog na maraming burat. Hindi. Kung ganun, si Dodoy, kaya hindi ko siya makita. Tayo na ho! Hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras, Lolo Ading. Kuring, tayo na! Matet, halika na anak. Naghihintay na si Kapitan doon sa labas. Tutulungan nila tayong hanapin si Dodoy. Wala siya rito. Matet? Nasaan ka ba? Teka, ano ito? May sulat sa sopa. Sulat nga kaya ito? Oo nga. Tatay, nanay, nauna na po ako. Sa ilog. Hinihintay na ako ng kaibigan ko. Akala niya, pinabayaan ko po siya. Pero hindi ganun ang nangyari. Patutunayan ko sa kanyang dadamayan ko siya. Kahit saan man siya naroon. Huwag na po kayong mag-alala. Nagmamahal. Matet. Hindi. Ang anak ko. Anong ibig sabihin ng sulat na ito? Kapitan! Kapitan! Dumiretso na tayo sa ilog. Si Matet! Kailangan abutan natin si Matet! Anong ibig mo Celia. sabihin nauna sa ilog? Nag-iwan ng sulat si Matet. Dadamayan daw niya si Dodoy para hindi na ito magalit sa kanya. Anong ibig niyo sabihin? Kuring, ito na siguro ang oras para malaman mo ang totoong nangyari. Bakit? Ano ba talaga nangyari? Oo nga, Celia. Sabihin niyo sa amin. Naglalaro sila sa gilid ng ilog. No. Nakatuwaan ni Matet na lumambitin sa sanga ng punong nasa gilid ng ilog. Nang matapos lumambitin si Matet, nagaya na siyang umuwi. Pero nainggit si Dodoy. Gusto niyang patunayan kay Matet na kaya niya rin ito. Matet! Ako naman! Di pwede, Totoy! Umuwi na tayo! Tingnan mo lalambitin nila ko sa sanga ng puno. Wag na nga! Umuwi na tayo! Di ka naniniwala na kaya ko, di ba? Ay, di syempre! Ikaw pa! Mahinaloob mo eh! Ay, kaya ko! Tingnan mo lalambitin ako sa dulo ng sanga. Wag na! Uy, kaya ko rin yung ginawa mo. Pananganin mo muna ako. Bahala ka! Hawakan mo naman ko. Hawakan mo muna. Teka, wag na kasi! Baka makapitiw ka! Totoy! Nakabitaw si Dodoy. Nahulog sa ilog. No. Tinangkas ang sagipin ni Matet. Pero tuluyan ang lumubog si Dodoy sa mabunak na bahagi ng ilog. Oh, Diyos ko. Hindi. Bakit hindi humingi ng tulong si Matet? Bakit inilihim niya ito sa atin? No. Ilang araw na nakalipas. Sinasabi ko na nga, Kuring, Tama ang kutob ko. May kinalaman si Matet sa nangyari. May kinalaman siya. Totoy, narito na ako. Hindi ka na mag-iisa. Hindi ka na malulungkot. Matet! Anak! Mama! Naku! Lumubog na siya! Malulunod si Matet! Ansel! Kapitan! Kapitan, hindi! Tatalong niya sa ilog. Marunong po ako lumangoy pero hindi ko alam kung mahanap ko kagad si Matet.
Maburak ang ilalim ng ilog. Humingi kayo ng tulong sa rescue center. Pakiusap, bilisan nyo! Hindi ko alam kung anong dapat kong isipin. Ilang araw na sa tubig ang anak ko. Kung nalaman ko ito, baka nabuhay pa si Dodoy. Baka kapiling ko pa ang anak ko. Hawak ko na sila! Sila? Anong ibig sabihin ni Ansel? Tingnan nyo! Dalawang batang nakalutang, nayakap ni Ansel. May tulungan nyo sila! Tutulungan nyo makaahon! Matet! Anak ko! Yakap ni Matit si Dodoy. Hindi ko alam kung paano natapagwan si Dodoy. Pero pinatunayan niya ang kanyang pagsisisi sa nangyari. Matit, pinatatawad na kita. Hindi mo kinailangang ibigay ang buhay mo. Hindi mo dapat ginawa. Teka. May pulso pa si Matet, pero mahinang-mahina. Narito na! Oo. Narito na ang taga-rescue. Papadaanin nyo! Paraanin nyo! Baka may magawa pa sila para kay Matet! Paraanin nyo! Sa mabigat dyan! Naelimin na ng maayos si Dodoy. Manang Kuring, sorry po uli. Kung hindi po ako nagsabi ng totoo, takot na takot po ako. Kasi yung nasa isip ko po, kasalanan ko ang lahat. Matet, hindi na natin maibabalik ang lahat. Aksidente ang lahat. Sana, ngayong nailibing na si Dodoy ng maayos. Tumigil na rin ang mga panaginip na bumabagabag sa iyo. Napatawad na kita, Iha. Sana rin, mapatawad ka na ni Dodoy. Aksidente man ang nangyari. Hindi ito matanggap ng batang si Matet. Hindi siya natahimik. Ngunit sa bandang huli, naipagtapat na rin ang totoong nangyari. Hindi na maibabalik ang buhay ni Dodoy. Ngunit malaya na si Matet sa bilangguan ng kanyang konsyensya. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Nasaan si Dodoy? Sa isa na naman gabi ng lagi.